Pirmahan mo ito, Pia, para mapakasalan na ng asawa mo ang biyudang tulad niya. Humalakhak ng malakas ang biyenan ko. Mayabang na tumingin sa akin ang asawa ko. Akala nila durog na ako. Nakalimutan yata nila kung sino ang may-ari ng mansyon na tinitirhan nila. Inihagis ko ang sertipiko ng titulo sa mesa at kitang-kita ko kung paano biglang namutla ang kanilang mga mukha. Sige, magpakasal kayo. Pero sa mismong segundo ding ito, lumayas kayo bago pa man magsimula ang kwento ninyo. Sige po, i-type sa comment section kung taga saan ang mga kaibigan nating nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid pa ng mga mas nakakaantig na kwento. Ang tunog ng siyansi na tumatama sa kawali ang nagsilbing pambungad na musika ng umagang iyon sa isang malaking two-story house sa isang exclusive village sa Alabang. Ang amoy ng sinangag na bawang at bagoong na dapat sana'y nakakatakam ay siya namang naging mitsa ng paulit-ulit na gulo sa kanilang marble-tiled na dining area. Pinunasan ni Pia ang pawis sa kanyang sentido gamit ang likod ng kanyang palad. Mula pa madaling araw ay abala na siya sa dirty kitchen, ang kusinang nasa likod bahay na hiwalay sa main kitchen. Tinitiyak niyang handa nang ma-deliver on time ang order na 500 na box ng packed lunch para sa kanyang catering business. Ang kusina ni Pia ay kasalukuyang sumisikat pero hindi ito dahilan para magpakapetik si Pia. Hands-on pa rin siya. Dala-dala ang isang tray. Naglakad si Pia patungo sa main dining room. Nandoon na si Aling Nita, ang kanyang biyenan, na nakaupo at suot ang isang silk duster na ang presyo ay katumbas na siguro ng 2 buwang sahod ng empleyado ni Pia. Nakasimangot ang mukha ng matandang babae, kasing asim ng panis na gatas. Ano na namang almusal ito, Pia? Tiningnan ni Aling Nita ang plato sa kanyang harapan na may pandidiri, na para bang may ipis doon. Ang nakahain ay special sinangag na may kasamang himay na manok at perpektong sunny side up na itlog. Dahan-dahang inilapag ni Pia ang pitsel ng mainit na tsaa. Sinangag po, Nay. Paborito ni Rico. May natira kasing sangkap mula sa catering kanina. Sayang kung masisira. Mabilis na putol ni Aling Nita. Matinis ang boses. So, pinapakain mo sa biyenan mo at sa asawa mo ang tirang pagkain ng ibang tao. Diyos ko, Pia, ang bahay na ito ay mansyon, matataas ang mga haligi, pero ang pag-iisip mo, pangkarinderiya pa rin. Huminga ng malalim si Pia, pinipigilan ang kumukulong galit sa kanyang dibdib. Hindi po tirang kinain ng ibanay. Tirang sangkap na sariwa pa. Kagabi lang po kinatay ang manok. Hump! Palusot! Iwinasiwas ni Aling Nita ang kanyang kamay. Ang mga gintong pulseras sa kanyang braso ay sunod-sunod na kumalansing. Asawa ka ng isang manager, Pia. Kahit hindi sa kanya ang kumpanya ni Rico, mataas ang posisyon niya. Dapat naman i-level up mo ang itsura mo at ang mga hinahain mo. Ang aga-aga, amoy bawang na ang bahay, amoy bagoong. Kailan ba ito aamoy ng pabango galing Paris, tulad ng bahay ni Amiga Linda? Noon din, narinig ang mga yabag pababa ng hagdan. Lumitaw si Rico de Leon, ang asawa ni Pia, suot ang plansadong office polo. Plansa ni Pia kagabi. Guwapo ang kanyang mukha, tipo na mapapalingon ang mga babae, pero ang mga mata niya ngayong umaga ay pagod at may bahid ng kayabangan. Ano na naman yan, Nay? Ang aga-aga, nag-iingay na kayo, tanong ni Rico habang hinihila ang isang silya. Hindi niya tiningnan si Pia. Diretso ang mga mata sa kanyang cellphone. Ito kasing asawa mo. Pinapakain na naman tayo ng tira sa catering niya. Nakakahiya ko. Paano kung may bisitang dumating ng maaga? Ang bahay natin amoy palengke. Sumbong ni Aling Nita na may pabebe pang tono. Tumingin si Pia sa asawa, umaasang ipagtatanggol siya. Rico, sinangag lang to. Sabi mo last week, gusto mo ng sinangag na luto ko, di ba? Padabog na inilapag ni Rico ang cellphone. Tiningnan niya ang sinangag, tapos si Pia. Ang tingin niya ay hindi tingin ng pagmamahal, kundi tingin ng isang taong naistorbo ang komportableng buhay. Pia, pwede bang minsan makinig ka naman kay nanay? Mababa pero matalim ang boses ni Rico. Kung ayaw ni nanay ng amoy ng pampalasa, huwag kang magluto ng matapang ang amoy. Bumili ka na lang ng tinapay o imported na cereal.
binibigyan naman kita ng panggastos. Natigilan si Pia. Ang 20,000 basi na panggastos na bigay ni Rico kada buwan ay kulang papambayad sa kuryente ng ganito kalaking bahay. Paano pa ang lifestyle ni Aling Nita na linggo-linggo kung magpa-facial? Sa totoo lang, ang kita mula sa catering ni Pia ang sumasalo sa lahat. Bill ng tubig, kuryente, internet, sahod ng mga katulong hanggang sa gasolina ng sasakyan ni Rico, si Pia ang nagbabayad. Rico, yung 20,000 pesos na yun, naubos na pambayad sa tungits ni nanay last week, mahinang sagot ni Pia, pilit na nananatiling lohikal. Aba, nanlaki ang mata ni Aling Nita. Nakikipagkwentahan ka sa biyenan mo? Kaya malaki ang bahay na to, dahil sa kasisipag ng anak ko. Nakikitira ka lang sa masarap na buhay, Pia. Nakatira sa mansyon, may gwapong asawa, tapos magsusumbat ka ng kakarampot na pera, iyon ang linyang paulit-ulit na sinasabi ni Aling Nita at Rico. Nakikitira ka lang sa masarap na buhay. Gusto na sanang sumigaw ni Pia, kunin ang titulo ng bahay mula sa safe at idikit sa mga noo nila, pero pinigilan niya ang sarili. Nangako siya sa yumaong ama na magiging isang mabuting asawa kahit paunti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Sige, kung ayaw niyong kumain, liligpitin ko na, malamig na sabi ni Pia. Kinuha niya ang plato ni Rico. Teka, wag, pinigilan ni Rico ang kamay ni Pia. Pero hindi sa malambing na paraan. Kakainin ko na, late na ko. Pero sa susunod, pakinggan mo si nanay. Wag mo kaming ipahiya. Sinubo ni Rico ang sinangag ng walang anumang puri. Kahit sa loob-loob niya, inaamin niyang laging masarap ang luto ni Pia. Pero ang ego at pride sa harap ng ina ang nagpatahimik sa kanya. Suminghal si Aling Nita at napilitang kumain na rin. Kahit hindi tumigil ang bibig niya sa pagrereklamo sa amoy bawang na dumikit daw sa mamahaling kurtina. Bumalik si Pia sa kusina, tinalikuran ang mag-ina. Sa isip niya, i-enjoy nyo lang habang kaya nyo, dahil ang pasensya ko hindi parang stock sa catering na pwedeng i-restock araw-araw. Nang tanghaling iyon, isang mamahaling cafe sa Bonifacio High Street ang napuno ng amoy ng mga imported na pabango at pigil na tawanan. Tawanan ng mga socialite na takot mabiyak ang kanilang makeup. Nakaupo doon si Aling Nita kasama ang dalawang amiga, sina Amiga Linda at Amiga Sari. Sa totoo lang, naiilang si Aling Nita. Ang bag na gamit niya ay Class A replica na binili ni Pia sa Green Hills. Samantalang ang mga amiga niya, puro orig ang gamit. Pero para sa pride, nagkukunwari si Aling Nita na ang anak niyang si Rico ay isang super successful na businessman na sunod lahat ng luho niya. Uy, Amiga Nita, bago yang bag mo. Bakit parang iba ang texture ng leather sa bag ko? Tanong ni Amiga Linda habang pinipining kita ng mata. Tinuturo ang bag sa kandungan ni Aling Nita. Kumabog ang dibdib ni Aling Nita. Ito, limited edition to, Amiga. Binili ni Rico noong business trip niya sa Europe. Unique talaga ang texture, mabilis niyang pagsisinungaling. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang likod. Biglang bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang isang babae na agad kumuha ng atensyon ng lahat. Matangkad, balingkinitan, suot ang isang ivory white dress na perpektong bumagay sa kanyang katawan, may malaking sunglasses na nakasabit sa ulo at higit sa lahat, bit-bit ang isang authentic Hermes Birkin na gawa sa balat ng buwaya na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Si Rochelle yun, Rochelle C. Wow, si Rochelle nga, bulong ni Amiga Sari, yung biyudang kakabalik lang galing Singapore. Sabi nila, yung asawa niya, nag-iwan ng minahan ng Cole bilang mana. Agad na nagningning ang mga mata ni Aling Nita. Ang salitang minahan ng Cole ay parang musika sa kanyang pandinig. Pinanood niya si Rochelle na umupo mag-isa sa isang sulok, umorder ng wine sa katanghalian ng may eleganteng kilos. Ayaw palampasin ang pagkakataong umakyat sa social ladder, tumayo si Aling Nita. Sandali lang, mga amiga, babatiin ko lang siya. Parang nakita ko na siya sa isang business event ni Rico. May pilit na kumpiyansa. Nilapitan ni Aling Nita ang mesa ni Rochelle. Si Rochelle, na sa totoo lang ay problemado kung paano babayaran ang credit card bill niya na due na bukas, ay lumingon na may mapanuring tingin. Sinuri niya si Aling Nita mula ulo hanggang paa. Peking bag, sabi ni Rochelle sa isip. Pero napansin ng mga mata niya ang susi
na sa totoo lang ay problemado kung paano babayaran ang credit card bill niya na due na bukas, ay lumingon na may mapanuring tingin. Sinuri niya si Aling Nita mula ulo hanggang paa. Peking bag, sabi ni Rochelle sa isip. Pero napansin ng mga mata niya ang susi ng kotse sa kamay ni Aling Nita, susi ng isang Alphard na sa totoo lang ay service vehicle ng catering ni Pia. Siguro, new rich na baduy. Pwedeng pakinabangan, isip ni Rochelle. Excuse me, ikaw si Miss Rochelle, di ba? Pa-close na bati ni Aling Nita. Ngumiti ng matamis si Rochelle. Isang ngiti na pinraktis sa salamin para makabighani ng biktima. Yes, tita. Ako si Tita Nita, nanay ni Rico. Baka kilala mo ang anak ko, Miss Rochelle. Manager siya sa isang investment firm sa Makati CBD. Pagmamalaki ni Aling Nita sa posisyon ni Rico na ordinaryo lang naman. Oh, Rico! Nagkunwaring nagulat si Rochelle. Yung guwapo, di ba? Yung matangkad na makapalang kilay? Oh my gosh! Tita, kayo po ang nanay niya, kaya pala ang gwapo ni Rico, ang ganda ng nanay. Ang papuring iyon ay nagpalipad kay Aling Nita sa alapaap. Nagsimula silang mag-usap. Napakagaling ni Rochelle magkunwari. Nagkwento siya, nagsinungaling tungkol sa kung gaano kalungkot ang buhay na mayaman pero walang kasama, tungkol sa kanyang minahan na kailangan ng isang lalaki para mamahala at kung gaano niya nami-miss ang isang biyenan na makakasamang mag-shopping. Hay nako, tita, stress na nga ako, Miss Rochelle. Nagsimula ng magladlad ng baraha si Aling Nita. Si Rico, mabait na anak yan, successful. Kaso, yung asawa niya, bakit po asawa niya, tita? Pain ni Rochelle, kumikinang sa katusuhan ang mga mata. Promdi, tagaluto lang, amoy bawang araw-araw, parang nagkamali ng pinakasalan si Rico. Samantalang kung isang babaeng kasing klas mo, Miss Rochelle, ang nakuha niya, nako, siguradong mas perpekto ang buhay niya. Mahinang tumawa si Rochelle, tinakpan ang bibig ng may pagkaelegante. Tita naman, nambola pa. Pero minsan talaga, kailangan ng lalaki ng babaeng kayang sabayan ang lifestyle niya. Kawawa naman si Mr. Rico kung ikakahiya niyang isama ang asawa niya sa mga party. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa isip ni Aling Nita. Bago maghiwalay, iniabot ni Rochelle ang kanyang business card kay Aling Nita at di sinasadyang ibinigay ang suot niyang silk scarf. Para sa inyo na lang, tita, bagay sa kulay ng balat niyo. Umuwi si Aling Nita na lumalakad sa alapaap at may bagong misyon. Alisin ang amoy bawang na si Pia at palitan ng naglalakad na minahan ng ginto na nagngangalang Rochelle. Nang gabing iyon, mas mabigat ang tensyon sa hapagkainan. Katatapos lang ni Pia i-supervise ang delivery ng catering para sa isang kasal. Suot pa niya ang kanyang uniform, isang itim na polo shirt na may tatak na kusina ni Pia at maong na pantalon. Nakaponytail lang ang buhok, walang makeup ang mukha. Sa kabilang dulo ng mesa, si Rico ay kumakain ng may gana, ang ulam ay bulalo. Muli, isang napakasarap na luto ni Pia, pero hindi ginagalaw ni Aling Nita ang kanyang pagkain. Abala siya sa pagtingin sa sarili sa salamin sa dining room, suot ang scarf na bigay ni Rochelle. Rico, tingnan mo tong scarf ni nanay. Ang ganda, no? Basag ni Aling Nita sa katahimikan. Maganda. Nay, bihira kayong bumili ng branded, mahal siguro. Komento ni Rico, nang hindi lumilingon. Bigay lang to ng future daughter-in-law ko, pasaring ni Aling Nita. Sinadyang lakasan para marinig ni Pia. Dahan-dahang tumunog ang kutsara ni Pia sa plato. Pero hindi siya nagsalita. Nagpatuloy siya sa pagkain. Nagkunwaring bingi. Kumunot ang noo ni Rico. Sino ang tinutukoy mo, Nay? Umupo si Aling Nita sa tabi ni Rico. Ibinaba ang boses na parang bumubulong pero sapat pa rin ang lakas. Nakilala ko kanina si Rochelle C. Yung buyodang mayaman na pinamanahan ng minahan ng Cole. Ang ganda ko. Ang puti. Ang kinis. Ang bango. Hindi tulad ng... Sumulyap si Aling Nita kay Pia. Hindi tulad ng mga bagong galing sa palengke. Itinigil ni Pia ang pagkain. Nay, kung ako po ang pag-uusapan nyo, diretsahin nyo na lang po ako. Hindi yung parinig.
Ayan nako, ang sensitibo ng asawa mo. Nagkukwento lang naman ako, mabilis na binaliktad ni Aling Nita ang sitwasyon. Tumingin siya ulit kay Rico, hinaplos ang braso nito. Rico, tinatanong ka ni Rochelle. Sabi niya, kailangan niya raw ng isang lalaki na tutulong mag-manage ng business niya. Isipin mo, kung kayo ang magkakatuluyan, hindi mo na kailangang magpakapagod bilang empleyado. Magiging boss ka. Magiging don ka. Natahimik si Rico. Ang imahe ng pagiging boss ng minahan, ng pagkakaroon ng hindi maubos na pera, at ng asawang kasing ganda ni Rochelle ay nagsimulang sumayaw sa kanyang isipan. Matagal na niyang nararamdaman na laging kulang ang sahod niya para sa lifestyle ng ina. Nahihiya rin siya dahil alam niyang ang bahay na tinitirhan nila ay mana mula sa ama ni Pia kahit hindi ito sinusumbat ni Pia. May marupok na ego si Rico at ang alok ng biglaang yaman ang pinakamalaking tukso para sa kanya. Tinanong niya ako? Nag-aalangang tanong ni Rico. Oo. Sabi niya, ang gwapo mo raw. Malungkot daw siya ako. Kailangan niya ng masasandalan. Lalong uminit ang pagsusulsol ni Aling Nita. Subukan mong ikumpara kay Pia. Anong napapala mo? Amoy luto lang araw-araw. Itong asawa mo, abala sa paghahanap ng barya, nakakalimutan ng asikasuhin ng asawa. Tingnan mo nga itsura niya, ang gusgusin. Nagtatrabaho ako para pambayad ng kuryente ng bahay na to. Nay, matalas na putol ni Pia. Unti-unti nang numinipis ang pasensya niya para pambayad ng gasolina ng kotse na ginamit niyo kaninang tanghali. Hoy! Biglang sigaw ni Rico na ikinagulat ni Pia. Inihagis ni Rico ang kanyang kutsara. Huwag mo nang isumbat yang pera, Pia. Sawang-sawa nako. Ang trabaho ng asawa ay pasayahin ang mister, hindi makipagkwentahan. Tiningnan ni Pia ang mga mata ng asawa. May nagbago doon. Dati, puno ng pagmamahal ang mga matang iyon. Ngayon, puno na ng kasakiman na kagigising lang ng ina. Hindi ako nakikipagkwentahan, Rico. Gusto ko lang irespeto ni nanay ang pinaghihirapan ko. Nanginginig ang boses ni Pia. Respeto para sa ano? Nagluluto ka lang naman. Sabat ni Aling Nita. Kung tulad ka lang sana ni Rochelle, nakaupo lang, mabango, pero umaagos ang pera. Yun ang asawang nakaka-proud. Nang gabing iyon, hindi natulog si Rico sa kanilang kwarto. Natulog siya sa guest room, dahilan niya ay para magpalamig ng ulo. Pero alam ni Pia na sa kwartong iyon, hinahanap ni Rico ang Instagram account ni Rochelle, tinititigan ang mga litrato ng mamahaling bakasyon nito at nagsisimulang isipin ang isang buhay na hindi para sa kanya. Kinabukasan, lalong lumamig ang pakiramdam sa bahay. Pinili ni Pia na maging abala sa opisina ng kanyang catering na nasa isang commercial space malapit sa palengke para iwasan ang 2 tao sa bahay. Pero ang pag-iwas ay hindi nangangahulugang bulag si Pia. Sa kanyang simpleng opisina, nakaupo si Pia sa harap ng tambak na resibo. Sa tabi niya, ang kanyang katiwalang assistant, si Ate Ratna, ay nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Ma'am Pia, ang putla niyo po. Hindi pa po ba kayo nag-aalmusal? Tanong ni Ratna. Mapait na ngumiti si Pia. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Nag-almusal na. Ratna, madami lang iniisip. Tungkol na naman po kay Sir Rico? Maingat na hula ni Ratna. Alam ng lahat ng empleyado ang ugali ng biyenan at asawa ni Pia dahil madalas pumupunta si Aling Nita sa opisina at nagwawala para humingi ng cash sa kahera. Bumuntong hininga si Pia, isinandal ang likod sa silya. Lumalala na sila, Ratna. Ngayon, si nanay, abala sa pagreto kay Rico sa isang buyudang mayaman para daw umangat ang pamilya. Sus Mariosep, tapos si Sir Rico ano po? Natutukso siya, Ratna. Nakikita ko sa mga mata niya, nasusulaw siya sa yaman na hindi pa naman siguradong mapapa sa kanya. Pinaikot ni Pia ang ballpen sa kanyang mga daliri, malayo ang tingin. May isang bagay silang nakakalimutan, Ratna. Nakakalimutan nilang ang komportableng buhay na tinatamasa nila ngayon ay napakarupok. Binuksan ni Pia ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang lumang blue folder. Bahagya niya itong binuksan. Sa loob, nakatago ang sertipiko ng titulo, SHM, ng mansyon sa Alabang.
Malinaw na nakasulat ang pangalan ng may-ari, Pia Luz Consing. Ang ama ni Pia ay isang matagumpay na negosyante na nagpamana ng mga ari-arian, na mamuhay ng simple at magtrabaho ng husto. Nang ikasal sila ni Rico, hindi gumawa ng prenup si Pia dahil naniniwala siya sa pag-ibig. Ngunit ang bahay na ito ay exclusive property na minana niya. Sa ilalim ng kahit anong batas, hindi ito pwedeng hatiin bilang conjugal property. Hindi niyo pa po ba sasabihin sa kanila, Ma'am Pia? Tanong ni Ratna na alam ang sikreto. Umiling si Pia. Hindi pa. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Rico. Gusto kong makita kung ipagpapalit niya ang aming pagsasama para sa isang ilusyon. Kapag tuluyan na siyang nagtaksil, doon ko ipapakita kung sino talaga ang reyna sa bahay na iyon. Nang tanghaling iyon, tumunog ang cellphone ni Pia, isang notifikasyon mula sa banking app. May credit card transaction na 50,000 pesos mula sa supplementary card na hawak ni Rico sa isang mamahaling butik ng damit panlalaki. Nanikip ang dibdib ni Pia. P50,000 ang natitirang credit limit niya ngayong buwan. Inubos ito ni Rico sa isang iglap. Alam ni Pia na hindi kailangan ni Rico ng bagong damit, maliban na lang kung may gusto siyang impress. Ipinikit ni Pia ang mga mata, pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Sige lang, Rico, bilhin mo lang ang tiket mo patungo sa sarili mong pagkawasak, bulong niya. Sabado ng gabi, oras na dapat sana'y nagpapahinga ang mag-asawa o nanonood ng pelikula, pero ngayong gabi, napaka-formal ni Rico. Suot niya ang bagong polo na binili kanina, isang branded na damit na tamang-tama sa kanyang katawan. Nakapumade ang buhok at ang amoy ng mamahaling pabango ay nangingibabaw sa sala. Si Aling Nita ay paikot-ikot kay Rico na parang langaw sa asukal. Inaayos niya ang kwelyo ng anak na may ngiting tagumpay. Ang gwapo-gwapo naman ng anak ko. Oh, yan. Ganyan. Ganyan ang bagay isama kay Rochelle. Proud na puri ni Aling Nita. Bumaba si Pia mula sa hagdan. Kaliligo lang niya, suot ang komportableng pambahay na duster. Nakita niya ang eksena na may durog na puso, pero nanatiling blanko ang kanyang mukha. Saan ka pupunta, Rico? Ang formal mo yata, tanong ni Pia. Sandaling nataranta si Rico, pero mabilis na sumabat si Aling Nita. May meeting si Rico. Important client. Galing abroad, golden opportunity to, para sa career niya. Huwag ka ng tanong, naiistorbo mo lang ang asawa mo. Sabado ng gabi, may meeting? Tinaasan ni Pia ng kilay. Nag-ubo si Rico, iniiwasan ang tingin ni Pia. Oo Pia, bigla ang investor. Baka gabihin ako ng uwi. Ah, investor, tumango si Pia. Investor Nicole, natigilan si Rico. Matalim siyang tumingin kay Pia. Anong pinagsasasabi mo? Aalis na ko. Ipagdasal mo na lang maging successful ang asawa mo, imbes na pinagdududahan. Kinuha ni Rico ang susi ng kotse at nagmamadaling lumabas nang hindi hinahalikan si Pia sa noo na dati niyang nakagawian. Hinatid siya ni Aling Nita hanggang sa pinto, kumakaway ng buong sigla na parang nagpapaalam sa anak na sasabak sa giyera. Nang mawala na ang kotse ni Rico, humarap si Aling Nita kay Pia na may mapanuyang ngiti. Tingnan mo, yang asawa mo, nagsisikap para sa kinabukasan. Ikaw, puro hinala lang ang alam. Asawang walang utang na loob. Hindi sumagot si Pia. Naglakad lang siya pabalik sa kanyang kwarto at nilock ang pinto. Sa ibang lugar, sa isang fine dining restaurant sa 50th floor ng isang skyscraper, magkaharap na nakaupo sina Rico at Rochelle. Ang mga ilaw ng buong Metro Manila ang kanilang romantic na background. Nakakabighani si Rochelle sa suot niyang pulang bestida na nagpapakita ng kanyang makinis na balikat. I'm glad you could make it, Rico. Malanding sabi ni Rochelle, hinawakan ang kamay ni Rico sa ibabaw ng mesa. Honestly, I'm so lonely here in Manila. Daming friends. Pero ang hirap humanap ng totoo. Lumaki ang dibdib ni Rico. Pakiramdam niya, siya na ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Nasa harapan niya ang isang mayamang babae na nangangailangan sa kanya. You don't have to worry, Rochelle. I'm here for you. I'm ready to accompany you, help you with your business. Puno ng kumpiyansang sagot ni Rico. Ngumiti si Rochelle. Sa isip niya,
Gotcha. Kailangan niya ng isang taong gagawing co-maker sa kanyang mga utang. At si Rico, na akala niya ay may-ari ng mansyon sa Alabang, ang perpektong kandidato. Rico, inilapit ni Rochelle ang kanyang katawan, tinitigan ng malalim ang mga mata ni Rico. I don't just need a friend, I need a partner. I need a husband who can lead my empire. Pero alam kong may asawa ka na. Natahimik si Rico. Sandaling sumagi sa isip niya ang imahe ni Pia na nagluluto sa mainit na kusina, pero agad itong napalitan ng kislap ng mga alahas ni Rochelle. Ang demonyo sa kanyang tainga, na may boses ng kanyang ina, ay bumulong ng malakas. Iwanan mo si Pia. Kunin mo si Rochelle. Hinawakan ni Rico nang mahigpit ang kamay ni Rochelle. Status can be fixed, Rochelle. Ang importante, ang nararamdaman natin. I'm not happy with my wife. She doesn't understand me. Iba ang level niya sa atin. Ang mga salita ng kataksilan ay lumabas ng walang kahirap-hirap. Sa mamahaling restaurant na iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier, opisyal na ipinagbili ni Rico de Leon ang kanyang dangal at tinapakan ang 5 taong pagsasama para sa isang ilusyon. At sa bahay, si Aling Nita ay nakangiti habang nanonood ng TV. Hindi niya alam na kahuhukay niya lang ng sarili nilang libingan. Isang linggo matapos ang lihim na pagkikita sa restaurant, tuluyang nagbago ang hangin sa bahay ni Pia. May tensyon na mabigat at makapal. Si Rico, na dati laging late umuwi at pagod, ngayon ay mas maaga nang umuwi na may ngiti sa labi, pero may itinatagong kaba. Si Aling Nita naman ay parang pusang nakakain ng tuyo, busog, kontento at tuso. Nang gabing iyon, malakas ang ulan sa buong Metro Manila. Ang kulog ay paminsan-minsang dumadagundong na para bang nagbibigay ng babala ang kalikasan. Nakaupo si Pia sa sofa sa sala, tinutupi ang mga damit na bagong hango sa sampayan. Sinadya niyang hindi ipagawa sa katulong ang mga maliliit na bagay na tulad nito para na ring therapy sa pasensya. Pia, maupo ka muna. May mahalagang sasabihin kami ni Rico, basag ni Aling Nita sa katahimikan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong velvet armchair, mayabang na nakakrus ang mga binti. Si Rico ay nakaupo sa tabi ng ina, kinukusot ang sariling mga kamay. Hindi siya makatingin ng diretso kay Pia. Inilapag ni Pia ang tinutupi niyang damit. Tiningnan niya ang dalawa sa kanyang harapan ng may kalmadong ekspresyon. Kumakabog ang dibdib niya. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ano yon, Rico? Nay? Nagubo si Rico, sinusubukang linisin ang lalamunan na biglang natuyo. Ganito kasi, Pia. Alam mo naman ang financial situation natin. I mean, yung sahod ko. Hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Padami ng padami ang gastusin. Si nanay, kailangan din niya ng mas magandang medical care. Kumunot ang noo ni Pia. Rico, yung sahod mo, buo para sa iyo at kay nanay. Lahat ng gastusin sa bahay, kuryente, pagkain, sahod ng katulong, ako ang nagbabayad galing sa catering. Anong kulang pa? Ayan na nga, mabilis na putol ni Aling Nita. Asawa ka, Pia. Dapat ang lalaki ang nagpo-provide, hindi yung asawang nagmamarunong maghanap buhay hanggang sa maramdaman ng mister na wala siyang kwenta. Kailangan ni Rico ng career jump, ng puhunan, ng koneksyon, at ikaw, hindi mo kayang ibigay yon. Natahimik si Pia, naghihintay kung saan papunta ang usapang ito. Sa wakas, itinaas ni Rico ang kanyang mukha, tiningnan si Pia na may nagmamakaawang tingin. Pia, may nakilala ako. Isa siyang successful na career woman, may-ari ng minahan. Gusto niya akong tulungan. Mag-invest siya sa akin para makapagtayo ako ng sarili kong kumpanya para hindi na kuutusan ng iba. Maganda yan kung may investor. Patag na sagot ni Pia, sinusubukan ang kanilang hangganan. Ang problema, kailangan niya ng partner sa buhay. Pia, sabat ni Aling Nita, hindi na makapaghintay. Byuda siya. Kailangan niya ng asawang poprotekta sa kanya at sa yaman niya at pinili niya si Rico, katahimikan. Tanging ang tunog lang ng ulan na humahampas sa salaming bintana ang maririnig. So, anong ibig niyong sabihin? Payagan mo ang asawa mong pakasalan ang buyudang yon, Pia. Malakas na sabi ni Aling Nita, walang bahid ng hiya. Ang mga mata niya'y kumikinang sa kasakiman. Mayaman siya. Kapag pinakasalan siya ni Rico, lahat tayo aangat ang buhay.
Hindi mo na kailangang magpakapagod magluto sa catering na amoy bawang. Mabubuhay na tayo sa yaman ni Rochelle. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Pia. Mabubuhay na tayo sa yaman ni Rochelle. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Pia. Sinusubukang kumbinsihin siya. Ang kamay na iyon ay malamig at basa. Pia, para to sa atin, sa future natin. Promise, magiging fair ako. Pumayag si Rochelle na maging pangalawa. Kailangan niya lang ng status at proteksyon. Ang pagmamahal ko, para pa rin sa iyo. Pero ang katawan at oras ko, kailangan kong hatiin para sa kapakanan nating lahat. Dahan-dahang binawi ni Pia ang kanyang kamay na para bang nakahawak sa isang dumi. Tiningnan niya ang mukha ng asawa. Ang mukhang dati niyang minahal ay ngayoy kasuklam-suklam. Para sa isang yamang hindi pa sigurado, handang ipagbili ng lalaking ito ang sarili at hingin pa ang permiso ng asawa para gawing prostitusyon ang kanilang kasal. So, gusto mong mag-asawa ulit dahil mayaman siya? Tanong ni Pia. Mahina pero tumatagos ang boses. Hindi lang dahil mayaman, Pia. Business strategy to. Pagtatanggol ni Rico. Tumaas ang boses niya dahil nakukulong. Dapat sinusuportahan mo ang asawa mo. Huwag kang maging selfish. Gusto mo bang habang buhay na lang akong manager na sapat lang ang sahod habang yung mga kaibigan ko naka-alphard na lahat? Oo, Pia. Huwag kang maging asawang sukab na humaharang sa grasya ng asawa. Sabat ni Aling Nita, nakaturo ang daliri sa mukha ni Pia. Si Rochelle, isang babaeng may class. Tinanggap niya si Rico. Dapat nga magpasalamat ka pa't pumayag siyang i-share ang asawa niya sa isang simpleng babaeng tulad mo. Ipinikit ni Pia ang mga mata. Masakit, syempre. Pero sa likod ng sakit, may lohikang mabilis na gumagana. Ito na yun, sabi ni Pia sa isip. Ito na ang hangganan. Minulat ni Pia ang kanyang mga mata. Walang luha. Naubos na ang luha niya para sa katangahan ng asawa. Tumayo siya, naglakad patungo sa isang sulok, kumuha ng isang pirasong papel at ballpen. Nagkatinginan sina Rico at Aling Nita na may ngiting tagumpay. Akala nila, susulat si Pia ng isang consent letter. Bumalik si Pia sa upuan, inilapag ang blankong papel sa marmol na mesa. Pinapayagan ko, sabi ni Pia. Halos mapatalon si Aling Nita sa kanyang upuan. Salamat sa Diyos. Oh, yan. Ganyan dapat. Yan ang manugang na marunong lumugar. Malapad na ngumiti si Rico. Para bang nabunutan siya ng tinik. Salamat, Pia. Ang understanding mo talagang asawa. Promise, pag successful na ang business namin ni Rochelle, bibilhan kita ng bagong kotse. Hindi mo na kailangang gamitin yung delivery van ng catering. Teka, putol ni Pia. Matalim ang tingin kay Rico. Pinapayagan kitang pakasalan siya, pero may isang kondisyon. Kahit ano. Wag lang yung mga imposible. Hinala ni Aling Nita. Ayokong maging pangalawa. Matigas na sabi ni Pia. Nagtaka ang mukha ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo pumapayag ka? Pinapayagan kitang mag-asawa ulit. Ibig sabihin, kailangan mo muna akong hiwalayan. Ngayong gabi mismo. Isulat mo ang paghihiwalay natin sa papel na to. Bukas, aayusin natin sa abogado. Inabot ni Pia ang ballpen kay Rico. Natahimik si Rico. Hiwalayan. Sa totoo lang, komportable pa rin siya sa serbisyo ni Pia. Si Pia ang nag-aasikaso ng bahay, ng damit niya. Si Pia na hindi pala hingi. Si Rochelle ay mayaman, pero nagdududa si Rico kung paplantsahin ni Rochelle ang mga polo niya. Pero siniko ng malakas ni Aling Nita si Rico. Hoy, ano pang iniisip mo? Mas maganda yan. Hiwalayan mo na. Bakit mo pa ipagtatanggol ang asawang walang vision sa buhay? Kapag hiwalay na kayo, single ka na. Mas matutuwa si Rochelle. Sa kanya ka na ng buo. Luminok si Rico. Ang bulong ng ina at ang imahe ng yaman ni Rochelle ay muling lumason sa kanyang isipan. Tama nga naman, isip niya. Kapag pinakasalan ko si Rochelle, magiging boss ako ng minahan. Kayang-kaya kong mag-hire ng 10 katulong para gawin ang trabaho ni Pia. Sige, may hamon sa boses ni Rico. Na-trigger ang ego niya. Kung yan ang gusto mo, huwag kang magsisisi, Pia. Huwag kang iiyak-iyak na babalik sa akin kapag successful na ko. Hindi mangyayari yun. Isulat mo na.
Nanginginig ang kamay dahil sa adrenaline at kayabangan, kinuha ni Rico ang ballpen. Sinulat niya ang kasunduan ng kanilang paghihiwalay. Mabilis at magulo ang sulat. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang napakatapang niya. Pakiramdam niya, tinatanggal niya ang isang pabigat para lumipad ng mas mataas. Malapad ang ngiti ni Aling Nita. Sa wakas, malaya na sa amoy bawang. Rico, tawagan mo na si Rochelle. Ibalita mo ang good news. Sabihin mong single ka na at handa nang maging partner niya. Pinirmahan ni Rico ang papel. Inihagis niya ito sa harap ni Pia. Ayan, kontento ka na. Simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Bukas, aayusin ko ang papeles. Kinuha ni Pia ang papel, binasa sandali at tinupi ng maayos. Hindi mabasa ang emosyon sa kanyang mukha. Magaling. Salamat Rico, salamat sa pagpili mo. Walang anuman, mayabang na sagot ni Rico. Ngayong hindi na tayo mag-asawa, gusto kong matulog mag-isa sa master's bedroom. Doon ka na sa guest room matulog hanggang sa makahanap ka ng mauupahan. Humalakhak si Aling Nita. Oo Pia, magsimula ka ng mag-impake. Hindi bagay sa isang byuda ang makitira sa bahay ng ex-asawa na magpapakasal sa isang milyonarya. Mapait na ngumiti si Pia. Isang ngiti na biglang nagpatayo ng balahibo ni Rico. Sinong nagsabing, ako ang aalis? Ang tanong ni Pia ay lumutang sa ere, nagpatigil sa tawanan ni Aling Nita. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magdelusyon. Bahay to ng anak ko. Pinaghirapan niya to. Asawa ka lang na nakaupo lang sa bahay. Hindi na nakipagtalo pa si Pia. Tumayo siya at naglakad patungo sa malaking display cabinet sa sulok. Sa ilalim nito, may nakatagong maliit na safe na natatakpan ng isang painting. Pinihit niya ang kombinasyon. Click. Bumukas ang safe. Pinanood siya ni Rico na may pagtataka. Alam niyang may safe doon, pero laging sinasabi ni Pia na laman lang noon ay mga dokumento ng catering at sikretong recipe ng pamilya. Naglabas si Pia ng isang makapal na green folder. Bumalik siya sa mesa at inihagis ang folder ng malakas. Blag, buksan mo, utos ni Pia. Nag-aalangang binuksan ni Rico ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang titulo ng dokumento. Sertipiko, NG, titulo. Binasa niya ang pangalan ng may-ari na nakasulat sa malalaking letra. Pia Elius Consing, hindi Rico de Leon, hindi pamilyang de Leon. Ano to? Nauutal na tanong ni Rico. Marunong ka namang magbasa, di ba Rico? O baka nabulag ka na ng imaginary wealth mo? Matalas na sabi ni Pia. Titulo yan ng bahay na to, ang bahay na tinirhan natin ng 5 taon. Mana to sa yumaong papa ko. Bago pa tayo ikasal, inagaw ni Aling Nita ang titulo mula kay Rico. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Imposible, sinungaling, sabi ni Rico, hinuhulugan niya tong bahay. Namutla si Rico. Para siyang naubusan ng dugo. Nagsinungaling nga siya. Sa ina noong bagong kasal sila, para sa pride, sinabi niyang ang bahay na mana ng asawa ay resulta ng kanyang pagsisikap para ma-approve sa housing loan. Ang kasinungalingang inalagaan niya ng maraming taon ay ngayoy bumabalik para sakalin siya. Nay, hindi po talaga ako ang bumili nito. Ako, mahinang sabi ni Rico. Parang daga ang boses. Kay Pia po talaga to. Ano? Histerikal na sigaw ni Aling Nita. Inihagis niya ang titulo sa sahig. Tanga kang bata ka. Saan napunta ang sahod mo? Bakit hindi ka bumili ng sarili mong property? Para sa inyo. Nay, sigaw pabalik ni Rico, natataranta. Pambili ng bag nyo, pang tongits nyo, pang bakasyon nyo, para sa pride nyo. Nakalimutan nyo na, pinanood ni Pia ang drama ng mag-ina. Tapos na ang drama. Ngayon, makinig kayo sa akin. Dinampot ni Pia ang titulo, pinunasan ang alikabok. Pag-aari ko ang bahay na to. Exclusive property, hindi kasama sa conjugal. Ang mga gamit, ang sasakyan sa garahe na ginagamit nyo, nakapangalan lahat sa catering business ko, akin lahat. Lumapit si Pia, tinitigan ang nanlalaking mata ni Rico. Nakitira lang kayo dito ng libre. Kumain ng libre, natulog sa malambot na kama ng libre, gumamit ng kuryente ng libre. At ngayong hiniwalayan mo na ako. Itinuro ni Pia ang pinto. Mga estranghero na kayo sa bahay ko. Teka Pia, hindi pwedeng ganyan.
Sinubukan ni Aling Nita na magbago ng taktika. Biglang nagpaawa. Pamilya tayo. Titiisin mo ba ang bait na tumawa si Pia? Kani-kanina lang, tinawag niyo akong palamunin. Kani-kanina lang, pinalalayas niyo ako. Nakalimutan niyo na? Ang ikli naman ng memorya niyo pagdating sa kasamaan niyo. Pero si Rochelle, sinubukan ni Rico na humanap ng kakapitan. Ayan na nga, malakas na putol ni Pia. Naglakad siya patungo sa pinto at binuksan ito ng maluwang. Pumasok ang malamig na hangin at ambon. Kung mayaman siya, sige, doon kayo makitira. Lumayas kayo sa bahay ko. Sigaw ni Pia. Ang boses niya ay dumadagundong, pinapakawalan ang 5 taong pagtitimpi. Nanginginig si Aling Nita. Nanlambot ang mga tuhod niya. Na-realize niyang kung wala ang bahay na ito, isa lang siyang palaboy na may peking bag. Pia, huwag kang magbiro. Rico, kausapin mo ang asawa mo. Ex-asawa, malamig na pagtatama ni Pia. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes. Kunin niyo ang mga damit niyo. Damit lang. Huwag kayong magkakamaling hawakan ang ibang gamit. May CCTV ako sa bawat sulok. Kapag may nawalang kahit isang kutsara, ipapupulis ko kayo for theft. Nataranta si Rico. Tumakbo siya sa kwarto, sinundan ni Aling Nita na umiiyak at nagwawala. Hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng takot sa kahirapan. Sa loob ng kwarto, nagkagulo. Sinusubukan ni Aling Nita na isilid ang kanyang mga peking alahas sa maleta. Nay, mga peke lang naman yan, di ba? Stress na tanong ni Rico habang hinahagis ang mga damit sa isang bag, may konting totoo. Regalo ni Pia noong birthday ko, sabi ni Aling Nita. Biglang, nakatayo na si Pia sa pinto, kasama si Mang Cardo, ang security guard ng bahay. Check-in niyo ang bagahe, Mang Cardo, utos ni Pia. Hinalughog ni Mang Cardo ang maleta ni Aling Nita. Nakita niya ang isang mamahaling relo at ilang maliliit na gamit. Kay Ma'am Pia po ito, sabi ni Mang Cardo. Regalo yan sa akin, sigaw ni Aling Nita. Regalo sa biyenan, hindi na kita biyenan, at pera ko ang pinambili niyan. Isipin mo na lang, bayad sa upa mo sa kwarto sa loob ng 5 taon, matalas na sagot ni Pia. Sa wakas, natapos ang 30 minutes. Nakatayo sina Rico at Aling Nita sa labas ng bahay, dala ang 2 maleta. Magulo ang itsura nila. Basa ng ulan ang mamahaling polo ni Rico. Ang mga katulong at kapitbahay ay nagsisimula ng sumilip. Nahiya si Rico. Siya na laging mayabang bilang master of the house ay ngayoy pinalalayas na parang pusang gala. Layas, utos ni Pia. Magkakasakit ka, Pia. Tandaan mo yan. Bukas, susunduin ako ni Rochelle ng magarang kotse. Tatawanan kita mula sa itaas. Hihintayin ko. Ngayon, lumabas na kayo sa gate ko. Isinara ni Mang Cardo ang mabigat na bakal na gate. Blam! Ang tunog ng kandado ay parang hatol na kamatayan sa kanilang komportableng buhay. Nakatayo si Pia sa likod ng bintana, pinapanood ang 2 basang-basa na sa kalsada. Walang awa, kundi isang malaking ginhawa. Sa labas ng gate, sinampal sila ng realidad. Sumilong sila sa ilalim ng isang saradong tindahan. Nanginginig si Aling Nita sa lamig. Rico, malamig. Tumawag ka ng taxi. Sa 5-star hotel tayo. Ayokong magmukhang pulubi. Kinuha ni Rico ang cellphone. Ang balance niya, 4,500 pesos. Sapat para sa taxi at pagkain, pero hindi para sa hotel. Over-limit na ang credit card niya dahil sa damit at sa pag-treat kay Rochelle. Nay, sakto lang ang pera natin. Andiyan naman si Rochelle. Tawagan mo. Pasundo tayo. Sabihin mo, malaya na tayo. Nanginginig na tinawagan ni Rico si Rochelle. Sa ika-5 tawag, sumagot ito. Maingay, parang nasa bar. Hello Rico, why are you calling? I'm at a party. Rochelle, tulungan mo ko. Naghiwalay na kami ni Pia. Pinalayas kami. Nasa kalsada kami ngayon. Umuulan. Pwede mo ba kaming sunduin? Katahimikan. Tapos isang tawang mapang-asar. Ano? Pinalayas? You mean, yung bahay sa Alabang? Hindi sa'yo? Hindi, kay Pia pala. Pero magiging asawa mo naman ako. Diba? Are you crazy? Sigaw ni Rochelle. Akala ko mayaman ka. Akala ko, yung bahay, asset mo na pwede kong gawing collateral. Kung pulubi ka, bakit ako sasama sa'yo? Hinahabol din ako ng mga kolektor gago.
Naghahanap ako ng mayamang lalaki para bayaran ang utang ko, hindi para dumagdag sa pabigat, kasama yang nanay mong baduy. Click. Naputol ang linya. Nabitawan ni Rico ang cellphone. Nahulog sa maruming tubig. Ano, ko? Susunduin na tayo ni Rochelle? Tanong ni Aling Nita. Naling Nita. Naling Nita. Naling Nita. Tumingin si Rico sa ina. Blanco ang mukha. Ayaw niya. Nay, marami rin pala siyang utang. Ginamit niya lang ako. Bumagsak ang mundo ni Aling Nita. Ang pangarap niyang yaman ay gumuho. Nang gabing iyon, sumakay sila sa isang mabahong taxi papunta sa isang murang motel sa gilid ng syudad. Ang kwarto ay masikip, maalinsangan at amoy amag. Naupo si Aling Nita sa gilid ng matigas na kama, umiiyak. Ito na ang bago nilang palasyo. Ang palasyo na itinayo ng sarili nilang kasakiman, at sa labas, patuloy ang buhos ng ulan, na para bang hinuhugasan ang kanilang mga kasalanan, o marahil, nilulunod sila ng mas malalim pa sa putik ng pagsisisi na nagsisimula pa lang. Ang sikat ng araw na tumatagos sa butas-butas na kurtina ng motel ay hindi nagdala ng init, kundi nagliwanag lang sa mga alikabok sa hangin. Nagising si Rico na naninigas ang likod. Kinapa niya ang gilid ng kama, nakasanayang hanapin si Pia, pero ang nahawakan niya ay ang malamig at nagbabalat na pader. Sinampal siya ng realidad. Rico, walang mainit na tubig, Rico, sigaw ni Aling Nita mula sa banyo. Pasensya na, Nay, hindi natin to bahay. Motel to, pagod na sagot ni Rico. Nang umagang iyon, impyerno para kay Rico. Pumasok siya sa trabaho, nasuot ang gusot na damit. Walang almusal. Rico, saan ka ba natulog? Ang gusot ng damit mo. Nag-strike ba misis mo? Biro ng katrabaho. Mapait lang siyang ngumiti. Maya-maya, tinawag siya ng HR. Mr. De Leon, pinapatawag po kayo ng boss. Sa loob ng malamig na opisina, sinabihan siya ng boss niya, Rico, I heard you have personal problems. Clients are complaining. Fix your life or I will find a replacement. One more mistake, you're out. Lumabas si Rico na nanginginig ang tuhod. Nang tanghalian, sinubukan niyang gamitin ang credit card pambili ng kape. Sorry sir. Declined. Over limit. Namumula ang mukha. Bumalik siya sa kanyang mesa. Uminom na lang ng tubig. Lumipas ang 3 araw. Naubos na ang pera. Nagpasya si Rico na humanap sila ng mauupahan. Kontratahan, Nay. Yung kwarto lang. Wala tayong pera pang apartment. Dinala niya ang ina sa isang siksikang lugar, malayo sa dating tinitirhan, amoy kanal at usok ng prito. Rico, bakit tayo nandito sa squatters area? Nakakahiya, reklamo ni Aling Nita. Huminto sila sa harap ng isang maliit na kwarto. 3x4 metro ang laki. Walang sala, walang kusina. Sa sulok, may banyo na hanggang dibdib lang ang pinto. Kulang ba to ng manok o tirahan ng tao, Rico? Histerikal na bulong ni Aling Nita. Kukunin na po namin, sabi ni Rico sa may-ari. Hindi pinansin ang ina. Wala siyang pagpipilian. Ang unang gabi nila sa kontratahan ay isang bangungot. Maingay ang mga kapitbahay. Mainit. Maraming lamok. Umiiyak si Aling Nita. Gusto ko ng aircon, Rico. Ang kati-kati ng katawan ko. Tumahimik ka. Nay, tumahimik. Sigaw ni Rico. Ibinato ang kaldero ng instant noodles. Mahirap na tayo. Nay, mahirap. Naubos na ang pera ko pambayad sa mga utang mo sa credit card para sa mga peking bag. Wala tayong pambili ng aircon. Kasalanan mo to, Rico. Binalik ni Aling Nita ang sisi. Kung hindi ka naniwala agad kay Rochelle, anong klaseng lalaki ka? Naging ganito ako dahil sa'yo. Nay, tinuro ni Rico ang ina. Ikaw ang naglason sa isip ko. Ikaw ang nagsabing basura si Pia. O ayan, i-enjoy mo. Kainin mo yung pride mo. Nang gabing iyon, kumain sila ng instant noodles sa gitna ng katahimikan at galit sa isa't isa. Samantala, sa bahay sa Alabang, kabaligtaran ang nangyayari. Mas maliwanag, mas maluwag, at higit sa lahat, mas payapa. Ipinamigay ni Pia ang mga baduy na gamit na pinili ni Aling Nita. Ang amoy sa bahay ay mabangong aromatherapy. Ma'am Pia, ito na po ang financial report.
Masayang sabi ni Ate Ratna. Tumaas po ng 40% ang sales natin. Ang daming influencer na nag-review sa atin. Libre, ngumiti si Pia. Kung walang pabigat na biyenan si Anton Gomez, isang sikat na real estate developer. Gusto niyang umorder ng catering para sa daan-daang empleyado niya. Good afternoon, Mr. Gomez. Please have a seat. Professional na bati ni Pia. Anton na lang, Miss Pia. I've heard a lot about kusina ni Pia. It turns out the owner is younger and more charismatic than I imagined. Ngiti ni Anton. Naging magaan ang kanilang usapan. Na-impress si Anton sa pagiging professional at visionary ni Pia. Sa gitna ng usapan, napansin ni Anton ang isang kahon sa garahe. Sa loob, may picture frame ng kasal ni Pia at Rico na basag ang salamin. Sorry if I'm being nosy, turo ni Anton. Cleaning out memories. Lumingon si Pia at tumawa. Isang tawang malaya. Not memories, sir. Cleaning out trash. I just did a major renovation, not just of the house, but of my life. Tiningnan ni Anton si Pia ng may paghanga. Life renovations are sometimes necessary, Miss Pia, to make the foundation stronger. I'm sure the building you're constructing now will be much grander. Nang araw na iyon, hindi lang isang malaking kontrata ang nakuha ni Pia, kundi isang validation na siya ay mahalaga, may kakayahan, at karapat-dapat sa mas mabuti. Nang gabi, umupo si Pia sa kanyang balcony. Tiningnan niya ang WhatsApp profile ni Rico na wala ng litrato. Dati, iiyak siya kapag nag-aaway sila. Ngayon, pinindot niya ang block button. Goodbye, past. Bulong niya. Hello, new Pia. Balik sa buhay ni Rico. Isang linggo na niyang sinusubukang kontakin si Rochelle. Sawa na sa kabiguan, naglakas loob siyang puntahan ang address na minsan nitong ibinigay. Isang mamahaling apartment sa may BGC. Nag-absent siya sa trabaho para lang hanapin ito. Sorry sir, walang tenant na nagngangalang Rochelle Sai dito. Yung unit na sinasabi nyo, for rent po, yan sa Airbnb. Pang staycation lang, sabi ng security. Nanlambot ang tuhod ni Rico. Airbnb lang pala. Habang paalis, nakita niya si Rochelle sa di kalayuan, nakikipagtalo sa isang lalaking mukhang kolektor. Sabi ng magbabayad ako. Maghintay ka, sigaw ni Rochelle. 3 buwan ka nang hindi nagbabayad sa utang mo sa lending. Kapag hindi ka nagbayad ngayon, hihilahin ko yung motor mo. Sigaw ng lalaki. Huwag, may nililigawan akong tanga. Pag nagbigay yun ng pera, babayaran kita. Pagmamakaawa ni Rochelle. Narinig lahat ni Rico. Mangsang tanga. Siya, yun. Galit na lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Rochelle, nagulat si Rochelle. Rico, anong ginagawa mo dito? So ito ka pala talaga? Sinungaling ka. Hiniwalayan ko ang asawa ko para sa'yo. Sigaw ni Rico. Tumawa si Rochelle ng mapakla. Ako sinungaling. Magsalamin ka nga. Nagsinungaling ka rin. Sabi mo mayaman ka. May-ari ng bahay sa Alabang. Yun pala, palamunin ka lang ng asawa mo. Pareho lang tayo, Rico. Pareho tayong manloloko na gustong yumaman ng madali. Ang pagkakaiba lang, ako, naghahanap ng biktima. Ikaw, naghihintay lang na subuan, pero mahal kita. Nanghihinang sabi ni Rico. Pag-ibig? Hindi mababayaran ng pag-ibig ang mga utang ko. Tingnan mo nga sarili mo. Pulubi ka. Bakit ako sasama sa iyo? Lumayas ka na. Maghahanap ako ng totoong mayaman. Hindi yung tulad mong ilusyonado. Sumakay si Rochelle sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Iniwan si Rico na nakatayo sa gilid ng daan. Napaupo siya sa bangketa, umiiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa total na pagkawasak. Naalala niya si Pia, ang lahat ng kabutihan nito. Ipinagpalit niya ang isang brilyante para sa isang pirasong basura. Lumipas ang 2 linggo, lalo pang bumagsak ang buhay ni Rico. Rico, nahihilo ako. Bilhan mo ako ng gamot, sabi ni Aling Nita. Mahina na ang boses. Nay, 50 pento na lang ang pera natin. Sa health center na lang tayo, sabi ni Rico. Nakakahiya. Bigla, nanlaki ang mata ni Aling Nita. Tumabingi ang bibig at nangisay bago bumagsak sa kama na stroke. Dinala ni Rico ang ina sa public hospital gamit ang jeep. Wala silang pera para sa private room. Nalaman niyang matagal na palang hindi nababayaran ang PhilHealth ng ina.
Habang naghihintay sa hallway ng ER, nakatanggap siya ng email, termination letter mula sa kanyang kumpanya. Nasa harapan niya ang inang walang malay. Sa kamay niya ang sulat ng pagkatanggal sa trabaho. Sa wallet niya, P50 pesos. Tumingin siya sa kisame. Diyos ko, ito na ba ang impyerno? Bulong niya. Pero may boses sa loob niya na sumagot. Hindi ang Diyos ang gumawa ng impyernong ito, kundi ang sarili mong kasakiman. Makalipas ang isang linggo, nakalabas na ng ospital si Aling Nita, pero mas naging mahirap ang buhay. Mahina na ang kaliwang bahagi ng katawan niya at naging utal na siyang magsalita. Naging instant nurse si Rico, nagpapakain, naglilinis, naglalaba. Isang gabi, naisip ni Rico na puntahan si Pia. Pupuntahan ko si Pia bukas, Nay. Oo anak, magmakaawa ka. Mabait yun, madaling maawa. Tiyak na tatanggapin niya tayo ulit. Kinabukasan, isinuot ni Rico ang pinakamatinong damit na natitira sa kanya. Naglakad siya at sumakay ng jeep papuntang Alabang. Pagdating niya sa gate, natigilan siya. Iba na ang itsura ng bahay. Mas maganda, mas moderno. May bagong mamahaling SUV sa garahe. Nag-doorbell siya. Si Mang Cardo ang lumabas. Malamig ang tingin sa kanya. Anong kailangan mo, Sir Rico? Gusto kong makausap si Pia. Tungkol sa nanay ko, may sakit siya. Maya-maya, lumabas si Pia. Nakasuot ng magandang bestida, maaliwalas ang mukha at kumikinang para siyang reyna. Pia. Mahinang tawag ni Rico. Anong kailangan mo? Maikling tanong ni Pia. Hindi lumalapit. Agad na lumuhod si Rico sa mainit na semento. Umiyak siya. Pia, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Na-stroke si nanay. Nakatira kami sa kontratahan. Nagugutom kami. Patawarin mo kami. Pia, pabalikin mo kami. Kahit maging driver mo lang ako. Kahit sa bodega lang matulog si nanay, tiningnan siya ni Pia ng walang emosyon. Aling kabutihan ang gusto mong alalahanin ko, Rico? Yung niloko mo ko? Yung nilait ng nanay mo ang luto ko? O yung pinalayas niyo ako sa sarili kong bahay? Hindi ito shelter para sa mga taksil. Nakikisimpatya ako sa nanay mo, pero responsibilidad mo, yan bilang anak. Di ba gusto mong maging don? Patunayan mo, alagaan mo ang nanay mo. Ang sama mo, Pia. Sinasalba ko lang ang sarili ko, Rico. Ang pintong ito ay sarado na para sa inyo magpakailanman. Tumalikod si Pia at pumasok sa bahay. Isinara ni Mang Cardo ang gate. Blam! Naiwan si Rico, nakaluhod sa kalsada, habang tinitikman ang pait ng sarili niyang mga luha na wala ng halaga. Lumipas ang 6 na buwan. Isang gabi, may magarbong party sa isang 5-star hotel sa kabilang kalsada. Nakaupo si Rico sa kanyang lumang motor. Isa na siyang food delivery rider. Sa tabi niya, nakaupo sa isang lumang wheelchair si Aling Nita. Lalo pang lumala ang kondisyon nito. Isang itim na Rolls Royce ang huminto sa harap ng hotel. Bumaba si Anton Gomez. Inalalayan niya ang isang babae si Pia. Napakaganda ni Pia sa suot niyang pulang evening gown. Masaya silang magka-holding hands para silang hari at reyna. Dinumog sila ng mga reporter. Miss Pia, Mr. Anton, kailan ang kasal? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Pia at tumingin kay Anton ng may pagmamahal. Ipagdasal niyo na lang po, baka next year. Niyakap ni Anton si Pia at pumasok na sila sa hotel. Sa kabilang kalsada, nagsimulang umiyak si Aling Nita. Nakilala niya si Pia. Pia, manugang ko. Utal niyang sabi. Tumahimik ka, Nay, sabi ni Rico. Naninikip ang dibdib. Hindi mo na siya manugang. Isa na siyang donya. At tayo, alikabok lang sa sapatos niya. Pinaandar ni Rico ang maingay niyang motor. Umalis sila. Iniwan ang liwanag at karangyaan. Pabalik sa madilim at mabahong realidad nila. 2 taon ang lumipas. Mas lalong naging miserable ang itsura ng kontratahan. Nakaupo si Rico sa sahig, pagod galing sa pagiging kargador sa palengke. Payat na payat. Mukha ng 50 anyos kahit 30 pa lang. Sa sulok, wala nang laman ang kama. 1 linggo nang patay si Aling Nita. Namatay ng mag-isa sa gitna ng gabi. Inilibing sa tulong ng mga kapitbahay. May dinampot si Rico na lumang dyaryo. Sa lifestyle section, may malaking litrato. CEO of Kusina ni Pia Group, Pia Luz Consing, opens 50th branch
and celebrates first wedding anniversary with property tycoon Anton Gomez. Sa litrato, masayang-masaya si Pia kasama si Anton na karga ang kanilang cute na sanggol. Nilamukos ni Rico ang dyaryo. Wala ng galit, wala ng inggit, isang malaking kawalan na lang. Naalala niya ang dati. Mayro sinira niya ito dahil hindi siya marunong makontento. Ipinikit ni Rico ang mga mata, tumulo ang luha sa marumi niyang pisngi. Patawad, Pia. Patawad, Nay. Patawad, Diyos ko. Pero ang tawad ay hindi na magbabago ng anuman. Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog mula sa mosque. Para sa iba, ito ay araw ng selebrasyon. Para kay Rico, ito ay paalala na habang buhay siyang mabubuhay sa pagkatalo. Ang parusa sa mga hindi marunong magpasalamat ay ang pagkawala ng biyayang iyon at ang mapilitang panoorin ng iba na tinatamasa ito mula sa malayo. Si Rico de Leon, ang dating mayabang na master of the house, ay isa na lamang manonood sa gilid ng kalsada ng buhay, yakap ang sariling mga tuhod sa walang hanggang kalungkutan.